Matapos ang panalo nila sa Game 1 mga idol kontra sa Rockets, ito ang sinabi ni LeBron sa kanyang post-game interview. I don't want to give up the game plan of what I see out there. It's a long series, but Ayaw daw niya na i-give up ang game plan ng Lakers and ayaw din niya ipalam kung ano yung mga nakikita niya sa court. And syempre tayo, ang gagawin natin dito ay susubukan natin. Itatry natin alamin kung ano nga ba yung nakita ni LeBron sa Game 1. Disclaimer lang, opinion ko lamang ito mga idol ha. So pwede namang mali tayo. Kaya nga sabi natin, susubukan natin eh. Kasi dito sa unang quarter no, nagbigay ng screen si Smart kay LeBron dyan. At ayan nga, sinalubong siya ni Reed Shepherd. Nag-blitz to sabay si LeBron ay napapick up ng bola. Manonotice natin na ayaw kunin ng Rockets yung matchup na ito kasi bubulihin lang ni LeBron yung small guard ng Rockets. That's why babalik po si Okogie at makikita natin yung body language din kasi ni LeBron sa mga oras na ito. Pagkapasa niya kay Smart ay pagkakataon sana ito para sa pass back or pasa pabalik sa kanya. Gawa nung isa na rin itong ISO opportunity sa kaliwa. Pero ano ang ginawa ni LeBron? Hindi niya hiningi ang bola, bagkos ay nag-space out pa siya. Lumayo pa siya rito kay Smart dahil si Smart na ang didiskarte gawa nung si Shepherd ay andito na sa kanya ulit. So oo, si Shepherd po yung weak link. Pinakamahinang player sa depensa para dito sa Rockets ngayon at sinubukan ng LA na atakihin siya. And maybe isa ito sa nakita nga ni LeBron, Shepherd is exploitable on defense and kita nating naka-easy score yung LA kahit hindi siya yung dumiskarte. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JonasPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Ang isa pang nakita natin dito ay yung depensa ni Şengün. Para sa akin, hindi naman kilalang mahusay na defender din to eh. Medyo slow foot din siya. Kaya okay din na inilagay ng Lakers to sa position na mas mahihirapan siya. Una nga po ay ginamit ulit ng Lakers si Shepherd dito. Pinapostehan na siya ni Marcus Smart and pwedeng gamitan ng lakas ni Smart to ha. So para din hindi malugi ang Houston ay andito po nakalubog si Şengün para if maiwan man si Shepherd, andyan siya para malalay. Though at the same time ay dapat mag-abang din po si Şengün sa mga posibleng cutters tulad ni LeBron ngayon. This is a tough shot mula kay LeBron, good defense by Şengün, pero maganda yung nangyari pa rin kasi napag-alala nyo yung depensa into helping. Sabay ang best player pa nila ay napapabantay pa sa lugar na hindi siya komportable. So okay din si LeBron, alam mo yun, hindi siya namimilit talaga na dahil first option na siya dapat siya lang lagi ng siya. Sinusubukan niyang i-dissect talaga ang depensa kasi pwede niyang atakihin tong si Jabari Smith no. May mga times nga this game na pinaposehan naman din niya to, pero importante rin syempre na mag-execute kayo smartly tulad dito na napahelp ulit si Şengün dyan, napalapit siya kay Rui, sabay na libre si Ayton dahil doon. So Şengün is moving his feet, helping sa iba kaya mas nakakagasta to sa kanyang energy syempre. Lalo pa at outplayed siya ni Ayton this game, so maganda rin na talagang involved si DA dito sa opensa para hindi lang easy-easy si Alpi at kailangan din niya intindihin ang man niya. Now ito mga idol, si Amen Thompson sobrang athletic. Lagi naman nating sinasabi yan kapag may video yung Rockets, ibang klase po kung tumalon to and grabe rin dumepensa. That's why siya rin yung tumatao kay Luke Kennard dahil alam din itong Houston na second option ng Lakers to habang walang Luka at Austin. And even ito ay ginamit po ng Lakers advantage nila at na-execute po ni LeBron to perfection tong simpleng pick play. Usually kasi sa pick and roll defense ay mag-help tong backline sa gitna. Si Amen nga yan at ire-ready na dapat niya ang sarili niya para tumulong sa loob. Pero paano niya magagawa yon kung si Kennard ang tao niya? If iiwanan niya si Kennard, malamang ipapasa ni LeBron yan. So makikita nating natigilan na lang si Amen dito at if sumabay sana siya kay Ayton dyan, matatapik niya. Pero mahirap hulaan kung ano ang pwedeng gawing desisyon ni LeBron. So yan, I'm like a statue stuck staring right at you siya. This time, kita nating nagbigay na po ng help defense si Amen leaving Luke Kennard sa wing at heto po ang nangyari. Never pong nagmintiselba si Luke this game. So ito naman din yung obvious mga idol, matchup hunting. Another small guard nga ang napatapat kay LeBron at ayaw ng Houston yon, so nag-help muli si Şengün. I think always good to na mas nahihirapan yung star ng kalaban lalo sa depensa kasi nga mas napapagod siya. May effect naman din kasi yun eh. So hindi nga bumubuhat in terms of scoring si LeBron pero nagkasuccess siya in exploiting itong mga ganitong klaseng matchups. So hindi lang po inatake ng Lakers itong depensa ng Houston mga idol ng basta. Ginamitan talaga nila ng utak at naging methodical sila sa paghimay dito sa Rockets defense. Mahirap naman din kasi kung straight up mang-aatake ka lang ng depensa. Pwedeng gawin ni LeBron yon pero mahihirapan din siya in the long run kasi nakakapagod yon lalo na at 41 years old na siya. Pero kahit na matanda na, one of the smartest players pa rin naman siya at yun nga nakita natin kung paano yung approach niya. Pinapamove niya si Şengün, ini-involve si DA at pinipiling hindi umatake kasi yung iba ang dapat gumawa nun sa ibang mga sirkumstansya. Maybe ito yung nakita ni Lolo Bron mga idol, maybe hindi. Like we said, this is our opinion. Kaya ano po masabi niyo sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always,
Hanggang sa muli.